Abraham Maslow, Hierarchy of Needs. Class, si Abraham Maslow ay nagsabi na ang motivation ng tao ay parang hagdan o pyramid. Hindi ka basta tumatalon sa taas agad. Usually, nagsisimula ka sa basic needs bago ka umakyat sa higher fulfillment. Ito ang tinatawag niyang Maslow's motivational theory. Ang idea niya simple pero powerful. Ang behavior ng tao ay largely driven by human needs. Halimbawa, kung gutom ka ngayon, hindi ka nag-iisip ng life purpose. Ang iniisip mo lang saan may pagkain. Kapag nasatisfy ang lower needs, saka pa lang nag-a-activate ang higher motivations. Kaya sinabi ni Maslow na ang development ng tao ay movement from deficiency to fulfillment. Deficiency needs, ibig sabihin may kulang kaya motivated kang punan yon. Later naman, may growth needs. Hindi dahil may kulang, kundi dahil gusto mong maabot ang potential mo. Parang sa buhay, una survival, tapos stability, tapos relationships, tapos recognition, at eventually personal growth. Ngayon tingnan natin ang unang category ng needs na tinatawag ni Maslow na deficiency needs or D needs. Deficiency needs or D needs. Sabi ni Maslow, may mga needs na tinatawag na deficiency needs. Bakit deficiency? Kasi motivated ka gawin ang isang bagay dahil may kulang. Parang cellphone na 5% battery. Hindi ka magpo-philosophize tungkol sa meaning of life. Maghahanap ka agad ng charger. May 4 na pangunahing D needs. Una, physiological needs. Pagkain, tubig, tulog. Halimbawa, student ka sa class pero hindi ka nag-breakfast. Habang lecture, iniisip mo, "Sir, hindi ko maalala ang theory, pero naaalala ko ang fried chicken." Pangalawa, safety needs. Security, stability, protection. Gusto ng tao may trabaho, may bahay, may predictable na environment. Pangatlo, love and belongingness. Relationships, friendship, pamilya. Kahit gaano ka katalino, kung pakiramdam mo mag-isa ka sa mundo, malaking psychological gap iyon. Pang-apat, esteem needs. Respect, recognition, sense of competence. Kapag hindi satisfied ang mga ito, nagkakaroon ng tension. At ang pinaka-basic sa lahat ng ito ay ang physiological needs. Physiological needs. Ito ang pinaka-foundation ng hierarchy ni Maslow. Kung wala ito, wala nang ibang motivation na gumagana. Ang physiological needs ay basic survival needs ng katawan. Pagkain, tubig, tulog, hangin, at biological functioning. Halimbawa, isipin ninyo nasa lecture kayo, pero hindi pa kayo kumakain buong araw. Habang nagsasalita ang professor tungkol sa theory, ang utak ninyo nagsasabi, "Theory later, pagkain muna." Iyon ang power ng physiological needs. Another example, kulang ka sa tulog. Kahit gaano ka motivated mag-aral, ang katawan mo sasabihin, "Boss, shutdown muna tayo." Kaya sabi ni Maslow, ito ang foundation of the hierarchy. Kapag hindi satisfied ang basic survival needs, halos impossible mag-focus sa higher goals tulad ng achievement or personal growth. Sa madaling salita, bago ka maging philosopher, kailangan muna kumain at matulog. Kapag stable na ang physiological needs, saka nagiging important ang safety needs. Safety needs. Kapag satisfied na ang physiological needs, ang susunod na motivation ng tao ay safety needs. Ibig sabihin, gusto ng tao ng security at stability sa buhay. Kasama dito ang protection from harm, predictable environment, financial security at safe surroundings. Halimbawa, kung may pagkain ka nga pero hindi mo alam kung may trabaho ka pa bukas, mahirap maging relaxed psychologically. Ang utak mo lagi naka-alert. Safe ba ako? Stable ba ang future ko? Another example, student ka na may pagkain at tulog, pero lagi kang nag-aalala kung may tuition next semester. That uncertainty affects motivation. Sa workplace, ganito rin. Kapag pakiramdam ng employee unstable ang job, mas nagfo-focus siya sa survival kaysa sa creativity. Kaya sabi ni Maslow, ang tao naturally naghahanap ng order, predictability, at protection.
Kapag secure na ang environment, saka nagiging important ang next human motivation, love and belongingness. Love and belongingness. Kapag satisfied na ang survival at safety needs, ang susunod na motivation ng tao ay connection with other people. Ito ang love and belongingness needs, relationships, friendship, intimacy, pamilya, at pakiramdam na may grupo kang kinabibilangan. Kahit gaano ka successful sa career, kung pakiramdam mo wala kang kaibigan or support system, may psychological gap pa rin. Halimbawa, student ka na okay ang grades, may allowance, may safe environment. Pero sa classroom, pakiramdam mo wala kang ka-close. Minsan, naiisip mo, lahat sila may barkada. Ako parang extra sa group photo. Iyon ang belongingness need na hindi satisfied. Another example, seafarer na nasa barko ng maraming buwan. Kahit secure ang trabaho, mahalaga pa rin ang video call sa pamilya or bonding sa crew. Kasi ang tao, hindi lang nabubuhay sa pagkain at pera. Nabubuhay din tayo sa connection. Kapag satisfied ang belongingness, saka nagiging important ang esteem needs. Esteem needs. Kapag satisfied na ang belongingness needs, susunod naman ang esteem needs. Ito ang need ng tao para sa self-respect, confidence, recognition, at sense of competence. May dalawang bahagi ito. Una, internal esteem. Pakiramdam mo, competent ka. Halimbawa, alam mong kaya mong gawin ang trabaho mo kahit walang pumapalakpak. Pangalawa, external esteem. Recognition mula sa ibang tao. Awards, promotions, appreciation. Halimbawa, student ka na nag-aral ng mabuti at mataas ang score mo sa exam. Kapag sinabi ng professor, good work, biglang may boost sa motivation. Pero kapag lagi mong iniisip, bakit parang walang nakaka-appreciate ng effort ko? Minsan bumababa ang confidence. Sabi ni Maslow, kapag healthy ang esteem needs, nagkakaroon ng tao ng confidence at competence. At kapag stable na ang esteem, doon na nagsisimula ang highest motivation, self-actualization. Growth needs, also called B needs. Class, hanggang ngayon ang pinag-usapan natin ay deficiency needs. Ibig sabihin, motivated ka dahil may kulang. Gutom ka, kaya kakain ka. Kailangan mo ng security, kaya maghahanap ka ng stable job. Pero sabi ni Maslow, may ibang klasing motivation. Growth needs. Dito hindi ka kumikilos dahil may kulang. Kumikilos ka dahil gusto mong mag-develop at mag-expand bilang tao. Halimbawa, hindi ka naman gutom, may trabaho ka, may pamilya ka, pero bigla mong naiisip, ano pa bang kaya kong gawin? Paano ko pa ma-develop ang sarili ko? That's growth motivation. Ito ang stage kung saan ang tao hindi lang nagse-survive, nag-grow siya. Sa theory ni Maslow, ang pinaka-core na growth need ay tinatawag na self-actualization. Ibig sabihin, realizing your fullest potential. At iyon ang next level sa hierarchy. Self-actualization. Ito ang pinaka-famous concept ni Abraham Maslow. Self-actualization, ibig sabihin, realizing one's fullest potential. Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman o sikat. Ang tanong dito, ano ba talaga ang kaya mong maging bilang tao? Halimbawa, may musical talent ka, pero hindi mo ginagamit. O kaya magaling kang magturo, pero hindi mo dinedevelop. Self-actualization happens kapag ginagamit mo ang abilities mo sa highest possible level. Minsan, napapaisip ang tao, ito na ba talaga ang best version ko? O may mas kaya pa ako? Sabi ni Maslow, ang motivation dito ay growth motivation, hindi na survival motivation. Hindi ka na gumagalaw dahil may kulang. Gumagalaw ka dahil gusto mong ma-express ang potential mo. Halimbawa, scientists discovering something new, artist creating meaningful work, or teacher inspiring students. Kapag umaabot ang tao sa stage na ito, dun niya mas nararamdaman ang sense of fulfillment. At kapag pinag-aralan ni Maslow ang mga taong self-actualized, napansin niya na may mga common characteristics sila.
Characteristics of self-actualized individuals. Sabi ni Maslow, kapag ang tao ay nasa self-actualization stage na, may mga common traits siyang napapakita. Una, creativity. Hindi lang artistic creativity. Ito yung ability na mag-isip ng bagong solutions. Halimbawa, may problem sa trabaho, hindi ka agad nagpapanik. Iniisip mo, okay, may ibang paraan pa ito. Pangalawa, autonomy. Ibig sabihin, hindi ka dependent sa approval ng buong internet. Kahit walang likes sa post mo, stable pa rin ang self-esteem mo. Pangatlo, realism. Ang self-actualized person, nakikita ang reality clearly. Hindi fantasy, hindi drama mode. At pang-apat, acceptance of self and others. Alam mo ang strengths mo, alam mo rin ang flaws mo. Hindi kailangan mag-pretend na perfect. Minsan nga iniisip mo, hindi ako perfect. Pero okay lang, tuloy pa rin ang growth. Pero interestingly, napansin ni Maslow na may mas mataas pang level kaysa self-actualization. Tinatawag niyang transcendence. Transcendence. Later in his work, napansin ni Maslow na may mga tao na lampas pa sa self-actualization ang motivation. Tinawag niya itong transcendence. Kung ang self-actualization ay tungkol sa pagiging best version of yourself, ang transcendence ay tungkol sa paggamit ng best version mo para sa ibang tao. Halimbawa, self-actualization. Magaling kang doktor, successful ang career mo. Pero transcendence, ginagamit mo ang skills mo para mag-serve ng underserved communities o tumulong sa mas malaking cause. Dito pumapasok ang purpose-driven living. Hindi na lang how can I succeed, kundi how can I contribute. May spiritual awareness din minsan, pakiramdam ng tao na bahagi siya ng mas malaking misyon. Minsan tuloy napapaisip ang tao, hindi lang pala ito tungkol sa akin. May mas malaking dahilan pala kung bakit ko ginagawa ito. At mula dito, makikita natin kung paano nagkakaroon ng meaning at authenticity sa buhay ng tao. Quiz time, class, Maslow edition. Ang tanong, which need must typically be satisfied before love and belonging? Quick recall, sa hierarchy ni Maslow, hindi ka agad tumatalon sa gitna ng pyramid. May sequence. Option A, self-actualization. Ito ang pinakatop ng pyramid. Ibig sabihin, realizing your full potential. Kaya hindi ito nauuna sa love and belonging. Option B, esteem. Ito ay recognition, confidence, achievement. Pero sa hierarchy ni Maslow, nauuna muna ang belonging bago esteem. Option C, safety. Ito ang correct sequence. Pagkatapos ng physiological needs, kailangan muna ng security, stability, at protection bago mag-focus sa relationships. Option D, transcendence. Ito pa nga ang mas mataas pa sa self-actualization. So class, the correct answer is option C, safety. Quiz time ulit, class. Maslow Pyramid pa rin. Ang tanong, self-actualization refers to what? Quick reminder, ito ang top level ng hierarchy. Hindi na survival, growth na. Option A, meeting survival needs. Ito ay physiological level. Halimbawa, gutom ka, uhaw ka, kailangan mo matulog. Hindi pa ito self-actualization. Survival mode pa lang. Option B, fulfilling one's highest potential. Ito ang idea ni Maslow. Ibig sabihin, ginagamit mo ang talents at abilities mo sa fullest level. Parang sinasabi ng utak mo, ano pa bang kaya kong maging? Option C, seeking social approval. Ito ay mas related sa belongingness o esteem. Gusto mong ma-accept ng group. Option D, avoiding punishment. Ito ay mas behaviorist thinking. So class, the correct answer is option B, fulfilling one's highest potential. Quiz time ulit, class. Last Maslow question na ito. Relax lang. Ang tanong, Maslow's growth needs are also called what?
Option A, D needs. Ang D needs ibig sabihin deficiency needs. Motivated ka kasi may kulang. Gutom, safety, belonging, esteem. Survival mode pa ito. Option B, survival needs. Ito ay informal term para sa lower levels ng pyramid, especially physiological at safety. Option C, B needs. Ito ang tamang sagot. Ang B ay being needs. Ito ang stage kung saan motivated ka na hindi dahil may kulang, kundi dahil gusto mong mag-grow. Halimbawa, may stable job ka na, pero gusto mo pa mag-aral ng bagong skill dahil exciting ang learning. Option D, conditioned needs. Ito ay mas related sa behaviorism. So class, the correct answer is option C, B needs. Ibig sabihin, hindi ka na lang nag-survive, nag-grow ka na.